Hello, welcome to my channel Kambosdar. Ngayon naman atin tatalakayin. Pinaghiwalay ni Salceda ang PhilHealth Insurance Fund para sa mga nakatatanda. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Let's go! Sinabi ni House Committee on Ways and Means Chairman Albay 2nd District Representative Salceda na sinusuri niya ang prospect ng isang hiwalay na insurance fund sa ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, para tugunan ang healthcare financing gap ng mga senior citizen. Sinabi ni House Committee on Ways and Means Chairman Albay 2nd District Representative Joey Salceda na sinusuri niya ang prospect ng isang hiwalay na insurance fund sa ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, para tugunan ang healthcare financing gap ng mga senior citizen. Sa isang pahayag noong Miyerkules 3 ng Abril, sinabi ni Salceda na nasa P9.1 trilyon ang tinatawag na welfare gap, o ang kailangan ng gobyerno na ibigay sa mga nakatatanda upang magkaroon sila ng disenteng buhay. Humigit kumulang 18% nito, o humigit kumulang 1.64 trilyon piso, ang bumubuo sa agwat sa pagpopondo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang profile ng panganib ay iba, kaya ang pondo ay dapat ding iba, sabi niya. Sinabi ni Salceda, isang ekonomista, na ang agwat na ito ay nagiging sanhi ng pagkabigo na tugunan ng mga malalang kondisyon ng mga matatanda na nangangailangan ng pangunahin at suportang pangangalagang pangkalusugan. Ang hindi napunan na puwang ay nasa talamak o sakuna na pangangalagang pangkalusugan, sabi ng Bicolano, kung walang insurance, ang mga ganitong gasto sa medikal ay maaaring makasira sa mga ordinaryong pamilya na may mga senior citizen. Ang napakalimitadong rate ng kaso sa ilalim ng umiiral na mga pakete ng PhilHealth ay hindi talaga magagawa, diin niya. Ang karaniwang senior citizen, o mga Pilipinong 60 taong gulang pataas, ay kumikita ng humigit kumulang 3,000 kada buwan, pinapanatili nito ang humigit kumulang 47% sa kanila sa ibaba ng linya ng kahirapan. Iminumungkahi ni Salceda na ubusin ng Department of Health, DOH, ang lahat ng pinagkukunang paiskal nito bago magtatag ng hiwalay na insurance fund. Sinabi niya na ang absorptive capacity ng departamento ay karaniwang kulang, na may humigit kumulang 40 na bilyong piso na labis na pondo na handa ng gamitin para sa isang mas komprehensibong sistema ng seguro para sa mga nakatatanda. Dagdag pa ito sa sobrang reserbang pondo ng PhilHealth, aniya. Itinuturo ng veteranong mambabatas na ang pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizen ay isang istruktura na isyu na kailangang isaalang-alang kasama ng iba pang mga isyu sa kapakanan ng mga matatanda. Sinabi ni Salceda na ang ubod ng isyong ito ay ang pagtaas ng pangangailangan para sa mga espesyal na serbisyo at ang pagbawas ng personal na kita dahil sa pagreretiro. Ito ay natural na nagbubunga ng isang puwang sa personal na kapasidad na tustusan hindi lamang sa pangangalagang pangkalusugan, kundi maging ang mga pangunahing pangangailangan at ang mga maliliit na kasiyahan na dulot ng marangal na katandaan. Binibigyang diin ng Solon, at sanay na ibigan nyo ang video kong ito at muli please subscribe, like and share at hit notification bell for new video update. Thank you.